Can I face this? Can I make it? So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Microbike San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung MX250 ng Microbike. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos siya. So I will chase it. I will Yo. rage it. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch. So ayun, meron ulit tayo ritong bagong unit. So ito last time na vlog na natin to eh. Ito yung Microbike MX250. So ito yung kuya nung MX150XR doon. Pero ito yung mas unang nilabas nila compared doon sa 150cc. Pero kung gusto niyo mapanood yung 150cc na yon, meron tayong separate vlog doon, panoorin niyo na lang. Okay? So yun na nga, ikutan na natin itong motorcycle na to para dun sa lahat ng mga naghahanap na ito. Available na ulit dito sa may San Rafael branch, dito sa may Microbike. So puntahan nyo na lang dito. Umpisahan na natin yung walk around para dito. So ayun na nga, dito sa kanyang headlight is meron tayong bulb type dito. Meron tayong LED na flexible din yan. Yung signal light niya. Kakaiba lang din talaga halos yung datingan nung kanyang cover para dito sa headlight compared dun sa 150cc na to. So, meron tayong mga decals dito. Ayan, kulay glossy naman to halos lahat. And meron tayong mahaba na kanyang front fender, tapos flexible naman yan. Ayan, napakahaba. Tapos ayan, diba, umuuga-uga siya. Tapos maganda rin yung kanyang decals na meron to. Medyo parang ibon yung datingan niya. Medyo kakaiba lang din yung decals. Tapos meron tayong MX250 rito. So, naka-inverted forks din tayo rito. Same mo sa 150cc. Kulay silver naman yan. Meron tayong cover dito. Tapos, meron tayong single disc brake na naka-wavy design. Dual path caliper tayo rito. Naka-wide spoke. And tube type pa rin naman to. Yuan Ching yung brand. Ang size dito ay 3x21. And then, maganda yung tires. Pang on and off road. Pwede nyo na tong pang trail. And then, kagandahan dito, meron tayo ritong decals sa kanyang rim. Ayan. So, extension ng ating front fender, mahaba din siya. Maganda rin yung mga frame na ginamit dito, pati yung pagkakahinang dito. Ayan, so, nagustuhan ko din dito yung kanyang pipe. Yung elbow niya, oh, ganda oh, kahit hindi niya napalitan, parang naka-aftermarket na yung pipe niya. Tapos parang titanium yung datingan. Lalo kapag siguro na mainit na to, di ba? So, meron tayong cover dito na stainless or metal. Meron tayong kickstart. Stylish din yan, maganda yung finish. Yung ating makina, meron tayo ritong monitoring ng ating oil. And then, dito sa kanyang ilalim, meron tayong skid plate dito or cover para sa talsik ng mga bato, mga buhangin. Yan, yun yung kagandahan dito, meron na siyang built-in. So, hindi na kayo bibili or magpapagawa. Same dun sa 150cc, meron tayong rear brake pedal. Tapos may mga sharp design din siya. Yung ating foot pegs dito, may mga sharp design din. Tsaka napipflip naman siya, pero bumabalik naman yan. Carb type din to. And then aggressive din yung looks niya rito. Meron tayong MMC na decals. And then minimalist yung datingan ng decals niya. Hindi siya yung masakit sa mata. Maganda yung lining niya. May kulay blue, may kulay white, tapos may kulay blue ulit. And then faded na kulay white. Ayan. Sa foot pegs para sa angkas, yung itsura niya, meron siyang combination ng rubber. And then, napipflip naman yan. Tapos, pwede nyo siyang tanggalin in case na, kunyari, magte-trail kayo, ayun ang may angkas, tanggalin nyo na lang. So, yung mga chassis, ganda rin pagkakahinang dito. Yung ating monoshock, naka-adjustable naman to. Nasa pinaka-center naman siya. And then, meron din tayong cover para sa talsik, buhangin. Para at least hindi rekta dun sa ating shock. Ayan. So, ito naman yung itsura ng ating swing arm. Maganda rin yung style. Yan. Tapos, naka-single disc brake din tayo rito. Wavy design. Then, naka-dual path caliper tayo rito. Naka-wide spoke. Yuan Ching yung ating brand. Tapos, yung size dito ay 4.60 by 18. And then, meron tayong decal na Microbike din dito sa kanyang rim. And then, maganda rin yung kanyang tires.
Ayan o, pwede nyo ng pang trail to. Sa tambucho, meron tayong cover. Ito yung pinaka-design niya. Tapos, dito sa side, meron tayong MX250 na microbike. Ayan. So, pinaka-cover nung ating exhaust para in case na aangkas tayo, hindi tayo mapapaso rito. Yan, safe pa rin. Pero huwag kayong hahawak dito kasi nandito yung tambucho. Baka bigla kayong humawak dito, mapaso tayo, di ba? So, dito naman, yung itsura ng ating pipe or muffler natin dito. Ganda rin yung design. Meron din tayong bracket para in case dun sa mga ginagawang long ride or talagang pinag-adventure to, may mga top box sila, tas dito sa gilid meron silang nilalagay na gano'n. Yan, so built-in na rin yan. So top box na lang kailangan nyo. Then sa upuan natin dito mahaba. Tapos yung foam malambot din, sobrang lambot niya. Ayan o, hanggang dito sa may OBR natin malambot. And then yung design para sa ating tank, disusi pa rin naman yan. Okay? So same lang din sa 150. Pero mas malaki talaga to. Mas malaki yung tank neto compare doon. Yung taillight natin dito ay LED na rin yan. Yung signal light niya, LED tsaka flexible. Meron tayong plate light dito. Meron tayong reflector and then lagayan. Tapos medyo maiksi lang yung ating rear fender dito. So, meron din tayo ritong chain cover, flexible din, plastic. Malaki yung ating sprocket. Meron din tayo ritong, tawag dito, yung parang sa roller niya, para in case na hindi tatalon or sure tayo na hindi tatalon yung ating chain dito. Ayan. Naka-CDI na rin to and 5-speed na rin to. Yung gear position niya ay 1 down, 4 up. Ayan. So, ito yung pinaka-design ng ating makina. Saka single head shifter din tayo rito, matte finish. Meron siyang combination ng rubber and metal. Yung ating foot pegs, same lang din sa kabila, napi-flip din yan. Yan. So naka side stand lang tayo dito. So in case na gusto nyong linisin yung ating chain, bumili na lang tayo ng paddock stand dito. Dito sa ating handlebar, naka-upright position din tayo rito. And then sa handlebar niya, meron tayong foam. Tapos may nakalagay na MMC. Hindi ako sure kung meron na siya dati or may binago ba. Comment nyo nga sa baba kung ano yung mga mapapansin nyo na bago compare dati. Or clip-on yung ating shock dito. Ganda rin ng finish, ano? Dito sa side na to. Kita nyo ba yung side na to? And then yung handlebar. Ganda rin ng finish. Matte finish na silver. And then naka fully digital tayo rito. Ito yung ating ignition key. Tapos yung susi niya. Ito, medyo maliit lang din. Okay. Simple lang yung ating ignition key dito. Pero naka fully digital na tayo rito. At meron tayong trip A, trip B. So makikita natin dito, signal light, neutral, temperature, pag naka high beam, tsaka engine check. Ito naman sa side ng ating switches. Ito, electric starter. Quick throttle tayo rito. Yung ating lever, adjustable din siya. And then, pag pre-next naman natin yan, napakalambot lang. Okay? So, dito sa side, sa clutch, napaka-smooth lang din. Meron tayong rubber dito. Dito naman, high and low, signal light, and then busina. Sa grip niya, makapit din siya. Tapos, medyo payat. Sa throttle niya nga pala, eto, mababaw lang din. Ayan o. Tapos, maganda siyang hawakan. Yung ating throttle dito. Yan. So, medyo payat lang siya, pero maganda siyang hawakan sa kamay. So, sakyan natin yung motorcycle para at least malaman natin. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean, one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will change. So, ayan. Para sa 5 na kagaya ko. Ito yung tsura natin. Pag sumakay tayo rito, medyo talagang mataas yung seat height na ito. Marami kasing naghahanap na ito, kaya available na ulit dito sa may microbike. Pero yun nga, sobrang tingkayad, sobrang hindi nga natin maabot eh. Ganyan yung tsura natin. Yan, ganyan lang tayo.
Kaya pang ano lang tayo, pang 150cc lang tayo. Pero itong 250cc, grabe to. Yan, bike check. Yan yung itsura natin kapag nakasakay tayo. Huwag lang talaga tayong bubuwal dahil medyo mabigat yung motor. Tapos talagang hindi natin kayang abutin yung floor, no? Kaya delicate to, no? Pero kaya naman natin tong i-drive kung meron tayong matutungtungan na ano. Pero yun talaga, yung mas gusto ko yung 150cc nila, yung pang trail na yun. So yun na nga, para dun sa mga gustong pang trail bike, pwede nyo pagpilian to. Lalo na dun sa medyo nabibitin kayo dun sa 150, etong 250, baka, ayun, di ba, makabigay nyo yung power na gusto nyo or yung torque na gusto nyo para dito sa 250cc. Pang long ride, pwede to. Short ride, pwede pamalengke, pwede nyo rin pamalengke to. Bahala kayo sa buhay nyo, di ba? So yun na nga, para doon sa mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang sa microbike na pinakamalapit sa inyo or dito sa may microbike San Rafael branch. Ayos na ayos siya. So yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. I Bye-bye. feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.